Hello, kamusta po kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. So ngayon po, tuwan-tuwa ako at talaga namang nakakatuwa yung ginawa ni Ormoc Representative Congressman Richard Gomez. Pinalagan po niya ang mga buhaya sa kamera. Kaya lang medyo natatakot tayo para kay Richard, pero napakatapang ni Richard. After po ni Marcoleta na mawala, tinanggal sa pagiging vice chairman at tinanggal sa pagiging miyembro ng committee, baka sumunod po si Richard Gomez. Dahil pinalagan niya po at kumbaga parang sinalungat niya yung mga chairman doon. Kagaya ni, ano pangalan nito, ni Barbers. Kumbaga dahil sa pagpapasama nila sa war on drugs. Yan ang ginagawa nila, pinapasama nila yung war on drugs. Si Richard Gomez, hindi siguro siya nakatiis at matapang na sumalungat, dumaban sa mga buhaya na marami at malaki ang naitulong ng war on drugs doon sa bayan niya kung saan siya ay mayor doon. Dati siyang mayor, ngayon po ay congressman . So nung panahon po ni Pangulong Duterte, naalala ko yan, taus-puso, labis ang pasasalamat ni Richard Gomez kay Pangulong Duterte. Dahil nga, ni-request niya pa ito . Ni-request niya ito, tas nakipagtulungan siya sa pamahalaan, sa gobyerno ni Duterte para malutas yung kanilang problema sa Ormoc na illegal drugs. At tumahimik. Tandang-tanda ko to, nagpapasalamat si Goma kay Pangulong Duterte na naging peaceful yung kanilang lugar, yung kanilang bayan na Ormoc City. So dito po sa video, ipaparinig ko na lang po sa inyo kung ano po yung mga sinabi ni Goma. Okay? Congressman Gomez. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, sa lahat ng implementation sila against the fight, with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwede sabihin sa tumigil ka na, babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay, sad pati yung polis na sasama, pero inuutusan yung polis . Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito, they will do what they're told. And that's the reason na marami namatay, both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversation, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Corwin Espinosa said na lahat na sinabi niya sa Senate hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinanghahawakan natin lahat? Both institutions of the Senate and the House. And second, si Kerwin po yung tinitukoy niya, yung umamin, self-confess na drug lord. Siya po umamin po siya mismo na siya ay drug lord. At ginawa ngayong testigo dito sa Quadcom. Yan po ay nakakulong, hindi natin alam bakit napalabas, bakit napalaya. Hindi natin alam yung reason kung bakit siya nakalaya, no? Siguro mas malapit ang loob ni PBBM sa mga drug lord. Kasi wala tayong balita, biglang nabalitaan na lang natin. Si Kerwin Espinosa nakalaya na at ginagawa ngayong testigo. At siya yung pinaniniwalaan ng mga buhaya. Biruin mo, yung kalaban ng bayan, kalaban ng gobyerno na nahuli at naipakulong
Ngayon, parang siya pa ang bida, siya pa ang hero. 'Di ba, medyo crazy ang dating. At parang sinasabi ko nga, si PBBM parang parang malapit siya sa mga droga. Kasi, tignan mo, ang kanyang pagpapatupad sa pagtugon sa illegal drugs, bloodless daw. Bloodless. Nakita nyo naman yung sinabi ni Richard Gomez. Yung mga addict na yan, mga tulak, pusher, at lalo na mga big time pusher, may mga armas yan. At hindi basta-basta yan na magpapahuli ng buhay. At iba utak niyan, mga addict yan eh. Kaya lalaban yan. Lalo na't alam nila parang papatayin din sila. So yan ang utos ni P. Duterte na kapag nanlaban, patayin nyo na kaysa kayo pa madali. No? At doon sa war on drugs, gera nga ito eh. Gera to. Hindi natin inaasahan, ayaw man natin, pero may nadadamay na inosente talaga. Ganyan po sa putukan eh. Barilan po yan eh. At may namamatay din na kapulisan, meron din yung drug personalities. Ganyan po talaga pag gera. War nga yan eh. War on drugs eh. Tuloy natin. It was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba nung sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos again sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? Yes, kanina, earlier, when Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos, sinasagot naman ni Colonel Marcos yung patungkol doon sa kwento sa totoong nangyari doon sa loob ng kulungan sa Leyte. And then somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Earlier, may mga comments na dinagdag si Colonel Marcos, but we reminded him na hindi pa pwedeng sumobra yung kanyang sagot dun sa tanong na tinatanong ni Congressman Gutierrez, and we promised him that we will give him time later on before we shift to another topic para magkaroon din ng pagkakataon siya sa committee ito na magkwento o mas masagot yung mabigyan ng isang kapag mga kakampi nila, yung witness nila, kakampi nila, pinagsasalita nilang napakatagal. Malayang nakakapagsalita. Kapag kumukontra naman, may resource person or witness ng kumukontra, pinipigilan nila. So talagang moro-moro ang ginagawa nitong mga buhayang ito. side o isang angulo yung sinasabi naman ni Kerwin Espinosa. And we will give him that later, Your Honor. But Mr. Chair, yes, also if we can take up protecting our institution and the Senate. I absolutely agree with you, Congressman Gomez. In fact, paalala lang sa ating mga resource persons na naimbita, and for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan natin ng kumiting ito ang kanilang mga testimonya. The only reason why we are asking them to execute an affidavit nang sa ganun ay hindi po tayo balikan in the future para sabihin nila na sila ay pinressure, tinakot, pinilit, o hindi kaya ay sinubuan ng statement. And that is the reason why we require them to execute an affidavit. So, ito ang gusto nating sabihin
because we really want to protect the institution, both the Senate at itong lower house. Dahil po, tayo dito sa Quadcom, ang ating layunin, wala naman iba kundi ipalabas ang katotohanan. Kung meron man lumalabas na mga personalidad o pangalang nababanggit, base sa mga testimonya o hindi kaya sa dokumentong isinasubmit sa atin, yan po ay tinitimbang natin. Nang sa ganun, pag tayo ay gumawa ng committee report, lahat po ng side ng kwento ay kasama ho sa ating committee report. Ang problema, mas marami yung kwento ng mga kakampi nila. Kagaya ni Harry Roque. Pag sumasagot si Harry Roque, pinipigilan siya lagi. Di ba, hindi na makakapagpaliwanag yung mga kalaban nila, yung mga dinidiin nila. So, dito kay Colonel Marcos, yun ang gusto ni Richard Gomez na makapagsalita ng marami. Kaya lang pinipigilan din nila. So, si Kerwin, ang haba ng oras na ibinibigay. Kaya, wala nang may tatago to si Barbers. Lumilitaw talaga at marami nang naniniwala na ang ginagawa ng mga buhayang ito ay moro-moro lang. Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of Pedea, Yeah. it is inaccurate for him to say that the dark fight or the dark problem did not improve during the drug war. I can say, Yeah. in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course ng mga misang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Oh, Why? kita nyo? Because natatakot po sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City, bumaba talaga. Oh. So, Ito yung sinasabi ng PIDEA na sinasagot ni Richard Gomez. Yung, kumbaga sinasabi ng PIDEA, yung war on drugs ni Pangulong Duterte ay palpak, nag-fail. Yan yung sinasabi. Pero sinagot yan ni Goma kung saanin tagumpay, nakatulong yung war on drugs ni Pangulong Duterte dun sa Ormoc. At sinasabi niya nga 900 na mga adik ay sumuko at nandoon sa harap ng munisipyo nila. Nakita niya pa mismo ng mata niya. Talagang nakatulong at malaki ang naitulong ng war on drugs. Kaya lang pinapapangit nga nila, pinapasama nila at pinapalabas nila sa taong bayan na ito'y palpak at nag-fail ang war on drugs ni ni Pangulong Duterte. Para na rin hindi matandaan ng tao, yun nga yung sinasabi ko, yung history, makalimutan ng tao at maisip ng tao, ay pangit pala yung war on drugs. Pero alam natin na napakaganda at may malaki ang naitulong sa peace and order ng Pilipinas. it's not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. Yun. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. May we now ask Pidea to categorically state, no, is this the opinion of the Director General only, or this is based on reports or facts that were gathered by the Pidea when you said that it did not improve? Your Honor, Mr. Chairman, the question that was asked was that with the passing away of Mayor Espinosa, did it have any effect in Albuera? That's why my answer was that as far as Albuera is concerned, we neither have any indication whether it diminished or the drug campaign or the drug trafficking situation flourished. That was my answer, Your Honor. Alright. So dito po nakita natin yung katapangan ni Richard Gomez. Kaya nga lang baka pag-initan siya kagaya ni Marcoleta. Dahil ayaw kumbaga hindi sanay sa mga kumukontra yung mga buhaya eh.
Hindi sanay sa mga sumasalungat sa kanila. Gusto nila, sila-sila lang eh. Sila-sila lang magkakampi. At hindi nga na nako-cross-exam itong si Kerwin Espinosa. Wala eh. Walang cross-exam eh. Tapos may sinabi pa si Bato de la Rosa na nakatanggap siya ng informasyon. Si Alice Go ay pinapapirma ng affidavit. Ang nagpapapirma taga Malacanang. Sabi ni Bato yan. At yung kanyang source ay very very reliable source. Kaya ewan ko kung sino yung idadawit o kung ano yung affidavit na yon na pinapapirmahan kay Alice Go. Kumbaga babasahin niya yon sa hearing. Kumbaga script. Yung script. Ewan ko kung sino idadawit niya doon. Ayan sinabi na, ibinunyag na ni Bato. At yung sinasabi ko nga na pagtugon ni Marcos sa droga, yung kanilang bloodless na pagtugon. Sabi na nga ni Richard Gomez, bloodless may mga kargada yan. Yung mga akyat bahay nga lang may kargada yan eh. Kahit matulis meron yan eh. Nangangalakal pa ng droga. May mga kargada yan. May mga baril yan. Paano mo huhulihin ng bloodless yun? Kaya yung pagtugon ng gobyernong ito sa illegal drugs, parang ayaw tugunan. Nakita nyo? Saka parang mga tropa niya yung mga drug lord eh. Meron bang ganun? Gusto mo bloodless? Paano mo hulihin talaga yun ng walang hindi maiiwasan po yung labanan dyan eh, yung barilan dyan eh. Yung nahuli nila na 2 tonelada na nasa van, na droga, at nabawasan na yung timbang, habang tumatagal nababawasan yung timbang. Wala namang nahuling drug lord doon. Wala ngang pipitsuging tulak. Driver lang yun nahuli. At yung driver, hindi na natin alam kung nasaan na. Baka nasa Amerika na dahil US citizen yata yun. Kumbaga, ganito yung mga nangyayari dati 1990s, early 2000. Kumbaga, manghuhuli sila. Kunyari meron silang ginagawa. Papakita sa balita, may nanghuli. Paminsan-minsan. Para hindi halata. At yung mga tinitira talaga nila ay mga pipitsugin lang. Mga maliliit na tulak lang. At yan nga yung dating sinasabi ng mga oposisyon kay Pangulong Duterte. Mga small time drug dealer lang naman ang nahinuhuli ni Duterte. Small time, mga mayor na nga yan. Senador, pinakulong na nga. Small time pa ba yun? At yung factory ng shabu. Lahat po yun sinunog ni Pangulong Duterte. Wala na pong pagawaan ng shabu. Sa kulungan nga, sabi ni Robin, may pagawaan ng shabu ron eh. Wala na po ngayon. Ang lahat ng droga, ini-import na lang. Nanggagaling po sa iba't ibang bansa. Ewan ko kung sa China, sa Korea, kung saan-saan po nanggagaling yung droga ngayon. Pero yung gawaan ng shabu, ewan ko yung cocaine, kung paano ginagawa yun. Wala na po. Nung panahon ni Duterte. Ewan ko lang ngayon, baka nagbalikan uli yung mga lutuan ng shabu dyan. So, sinasabi ko, kung talagang gustong lutasin itong droga na to, hindi po pwedeng bloodless. So, yan ang nakikita natin, parang bantulot. parang hindi naman tinutugunan. Kaya nga lang, ang dami talagang nagbago na mga addict noong panahon ni Pangulong Duterte. At talagang marami na ring tao na iwas sa droga. Yung war on drugs ni Pangulong Duterte, 2024 na ngayon, 2 taon
after bumaba ni Pangulong Duterte, may effect pa rin. May effect pa rin. Kumbaga, kahit dito sa amin, wala akong nakikitang mga addictus. Kung meron man, sobrang patago. Kasi dati talagang nandyan sila sa kalsada. Dati ganun eh. Pero ngayon, napakalaking epekto ng war on drugs. Hanggang ngayon, kahit sabihin nating walang ginagawa itong gobyerno, may epekto pa rin yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.